Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay linggo ng pandaigdigang o linggo ng misyon at linggo para sa mga kultura. Bahagi po ng pinagmamalaki natin mga Pilipino, yung kultura ng ating pagiging Pilipino, yung family values, yung mga prinsipyo natin, kung paano natin pinangangalagaan ang bawat isa, paano natin nirerespeto, no, yung mga magulang. Kaya nga sa atin, di ba, no, kahit na may asawa na, ay kumakalinga pa rin sa magulang. Kahit na lumagpas ka na sa 18, sa 21, hanggat di ka nag-aasawa, kapili mo ang magulang mo. Kasi ganun yung bonding, ganun yung closeness ng pamilya. Tama ba? Parang hindi na kayo kumbinsido. Ano ba? Ano ba ang nangyayari? Ito yung mga kultura natin. Kultura natin yung sama-sama tayong kumakain, sama-sama nagdarasal. Bahagi yan ng ating pagiging Pilipino at pinagmamalaki natin yan. Pero bakit unti-unti natatabunan, nakakalimutan, hindi na natin ipinapasa ito? Bihirang-bihira na nga yung pamilya na tuwing 6:00, magro-rosaryo muna, magdadasal. Kaya ano ba nangyayari? Lahat nagpapaunahan, pamilya gustong maging pinuno. Paano ba na yung mga anak? Paano ba sila nagangad na maging pinuno? Tinutulak ng mga magulang. Yung mga magulang talagang mataas yung pangarap na nawawala tayo sa tamang direksyon. Kasi tingnan niyo po, no? Sa unang pagbasa, sa ipinahayag ni Propeta Isaías, ito yung kanyang propesiya para sa darating na Mesiyas, si Kristo,
At sinabi dito, ang kanyang paghihirap ay aking ipahihintulot. Kailangan niyang maranasan, kailangan niyang pagdaanan ito para lubusan niyang maintindihan yung kanyang ituturo pagdating ng araw. Paano natutunan ni Jesus ang maglingkod? Tingnan po natin. Kasi itong mga alagad na ito ay lumapit kay Jesus. Una, yung dalawa, na gusto nilang, hinangad nila na magkaroon ng posisyon. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. At na malaman ng 10, pakiramdam nila na ungusan sila. Kasi, bakit kayong dalawa? Bakit hindi kami? Kaya nagtalo-talo o nag-away-away ang mga ito para lamang sa posisyon. Kaya binabalik ni Jesus, gusto nyo ba talagang maglingkod? Gusto nyo ba talagang maging pinuno? Eh, sino mang gusto maging pinuno, dapat maging alipin ng lahat. Ang pinuno, ang siyang naglilingkod sa kanyang nasasakupan. Hindi yung nasasakupan ang maglilingkod sa kanya. Naintindihan po ba? Okay pa tayo? So, kasi parang minsan yung pag-iisip natin na ayaw ko siyang mahirapan. Di ba sinasabi yan ng mga magulang, no? Ayoko silang mahirapan. Ayokong maranasan nila ang naranasan kong hirap. Talaga ba? Pero bakit sila hindi makatayo sa sarili nilang mga paa? Dumepende na eh. Umasa na sa inyo. Hindi nyo tinuruan. Hindi natin natuturuan ng tama ang mga kabataan ngayon. Kaya kapag lumaki na, iba na ang kanilang pananaw. Iba yung kanilang prinsipyo tungkol sa paano ko ba mararating, paano ko ba maaabot ang aking pangarap. Ngayon kasi, gusto mo maabot ang pangarap mo, manira ka. Manlaglag ka. Ganyan. Kung gusto mo marating ang pangarap mo, magbayad ka. May mga, sana po, no? May mga paghihirap na akala natin paghihirap, pero hindi naman talaga paghihirap. Yan ay disiplina, yan ay pagtuturo sa atin kung paano tayo mas titibay. Hindi sa pinahihirapan, hindi sa talagang dapat kang magdusa, kundi mayroong itinuturo sa atin ang Diyos kung paano tayo magiging handa pagdating ng araw. Tingnan niyo po ulit. Ipinanganak si Jesus sa isang magulang, no? Si Maria, si Jose, na isang karpintero. Mahirap sa pamantayan ng mga tao ang katayuan ni Maria at Jose. So, doon, tinuruan si Jesus paano maglakad, tinuruan si Jesus paano tumayo pag nadadapa, si Jesus tinuruan paano maging karpintero. Kung kaya, sa kanyang pagmimisyon, naging madali para kay Jesus unawain ang ating mga pinagdaraanan. Hindi tayo pwede maiwan doon sa nahihirapan ako. Yan ay training. Tinitrain ka pa lang. Sino po ba dito yung pag pumapasok sa eskwelahan, kinakailangan yung maglakad? Given, walang pamasahe. Pero ang sinasabi naman, kaya mong lakarin yan. 1 kilometro, 5 kilometro, kayang lakarin. Kung gusto mo mag-aral, maglakad ka. Kung gusto mong makasurvive sa klase, magbaon ka. Wala tayong pera, pero may pagkain, pwede kang magbaon.
At nagtiyaga ka dyan, pinagtiyagaan mo yan. Nakagraduate ka, nakatapos ka. Sa lahat ng paghihirap na yon, eto ka na ngayon. Diba? Ngayon kasi po, no, minsan inoobserbahan ko kayo, ayaw niyong mahirapan yung mga anak ninyo. Sila ba talaga o ikaw? As ang lapit-lapit ng Pedro Guevara, ang lapit-lapit ng Marcela, pinag-i-e-bike nyo pa. Imbis na maglakad, para ma-exercise, tumibay ang buto, wala. I-e-bike nyo pa. Kasi ayaw kong maranasan nila yung naranasan. Anong problema kung naglalakad papunta sa school? Nakakatipid pa nga, di ba? Ano yung mga paghihirap na iniiwasan ninyong maranasan ng mga anak ninyo? Sagot. Diba? Turuan sila paano maging matibay. Turuan sila kung paano yung tunay na paglilingkod. Kasi pag hindi tinuruan yan, kahit kayo, hindi nila paglilingkuran pagdating ng araw. At ang hirap niyan, matatanda na, umaasa pa rin sa inyo. Kasi hindi nyo tinuruan paano mamuhay. Ito yung ginawa kay Jesus. At ito ang itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Huwag na kayong mag-away-away. Vice President natin, President natin, nag-aaway dahil lamang sa posisyon. Sila ayaw ng kanan kaliwa. Gusto nila trono. Sa Manila, away-away din. Para lamang sa, kasi gustong maglingkod, di ba? Gusto namin maglingkod. Gusto niyo ba talaga maglingkod? O gusto niyo pumasok sa business? Pero bakit hindi tayo naaantig? Bakit hindi tayo nag-aalala na ganito ang nagiging kultura ng paligid natin? Anong ganyan na yung kalakaran po eh. Kasi pag eleksyon talagang mamumudmud ng pera. Pag eleksyon talagang mamimili. Dami-dami pala natin pera eh. Pero wala eh. Kasi nga, ito na daw po kasi yung kultura. Hindi yan ang kultura natin Pilipino. Malaki at malalim ang pagpapahalaga natin sa bawat pamilya. At nawa yung pamilya ay talagang magkaroon ng prinsipyo. Di bali nang mahirap tayo, wala tayong tinatapakan. Wala tayong inaabuso. Maglilingkod tayo sa abot ng ating makakaya nang walang hinihintay na kapalit.